Job Chapter 14. Maikli ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Titignan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw, at bilang na rin ang kanyang mga buwan, nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Lubayan mo na siya at pabayaan, nang makatikim naman kahit kaunting kaginhawahan. Kahoy na pinutol ay may pag-asa, muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na, at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya, ngunit ito'y nag-usbong kapag diniligan, ito ay magsasanga tulad ng batang halaman. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan, pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Tulad ng ilog na tumigil sa pag-agos, at gaya ng lawa na ang tubig ay naubos. Ngunit ang tao kapag namatay hindi nababangon hanggang ang langit ay maparam. Itago mo na sana ako sa daigdig ng mga patay, hanggang sa ang puot mo'y mapawi ng lubusan, at muli mong maalala ang aking kalagayan. Kung ang tao ay mamatay, siya kaya'y muling mabubuhay. Ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot, sa iyong nilikha, ikaw ay malulugod. Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong babantayan, di mo natatandaan ang aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong patatawarin, lahat ng kasamaan ko'y iyong papawiin. Darating ang araw na buguho ang kabundukan, malilipat ng lugar mga batong naglalakihan. Sa buhos ng tubig, ang bato ay naagnas, ang lupang matigas sa baha ay natitibag, gayon ang pag-asa ng tao, kapag iyong winasak. Nilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho, sa sandali ng kamatayan nagbabago ang kanyang anyo. Anak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman, hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan. Ang kanya lamang nadarama ay sakit ng sariling katawan, ang tanging iniisip ay ang sariling kalungkutan. Job Chapter 15. Ang ikalawang sagutan. Ang sagot ni Eliphaz na taga-Teman. Mga salita mo'y pawang kahangalan, ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Ang sinasabi mo'y salita ng isang hangal, di ka maililigtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos, at nais mong hadlangan ang sa Kanya ay dumudulog. Kasamaan mo'y nahahalata sa iyong mga salita, nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Kaya nga ang humahatol sa iyo ay hindi ako, salita mong binibigkas ang humatol sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano, o sa palagay mo'y ikaw lang ang may talino? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Inaaliw ka ng Diyos ngunit ayaw mong pansinin, ang banayad naming payo na sa puso ng gagaling. Bakit nagmamatigas pa, ipinipilit ang sarili? Mga matay nanlilisik kapag tinitingnan kami. Bakit ba ang galit mo'y sa Diyos ibinubunton at sa Kanya iniukol ang salitang walang hinahon? Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel, tiwala ng Diyos ay di lubusan, kahit silang nasa langit ay mayroon ding pagkukulang. Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan, laging uhaw sa masama at hindi tama? Makinig ka at sa iyo'y aking sasabihin, ang lahat ng nakita ko at naabot ng paningin. Mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo, mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain ay sa kanila lamang ibinigay at walang dayuhan na sa kanila'y nakipanirahan. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan, laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang makakarinig nakakatakot na tinig, papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakataka sa lagim ng kamatayan pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buwitrey naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay, alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang naghahari sa buo niyang katauhan, parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito ang sasapitin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasad, at ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Siya ay nanakop ng maraming bayan, mga bahay na nilisan ay kanyang kinamkam, ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan.
Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali ring papanaw. Sa gitna ng dilim siya ay makukubkob, siya ay matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Dahil nagtiwala siya sa kahangalan, kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran, tulad ng sangang nalanta, di na muling mananariwa. Makakatulad niya ay ubas na kahit hilaw na bungay nalalagas, at tulad ng olibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Walang matitira sa lahi ng masama, masusunog ang bahay na sa suhol nagmula. Ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan, pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. Job chapter 16. Idinaing ni Job ang ginagawa sa kanya ng Diyos. Isa sumagot naman si Job, narinig ko ng lahat ang inyong mga sinabi, kayong lahat ay mang-aaliw na walang silbi. Wala na bang katapusan, mga salita mong walang laman? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Kaya ko ring sabihin ang lahat ng sinabi ninyo, kapag kayo ang dumaranas ng hirap kong ito. Matatambakan ko rin kayo ng salita at payo, may kibit na ng balikat, may iling pa ng ulo. Ngunit ang sasabihin ko ay pampalakas ng inyong loob, mga salitang bibitiway pampabawas ng kirot. Kung ako ay magsalita, hirap ko'y di maaalis kung magsawalang kibo na may naroon pa rin ang sakit. Pinanlupaypay ng Diyos ang abkong katauhan at nilipol pa niya pati aking sambahayan. Nakadikit na sa buto at kulubot ang aking balat, larawan ng mga hirap na aking dinaranas, ito raw ay katunayan ng aking kasalanan. Dahil sa matinding puot niya sa akin, halos ako'y kanyang pagputul-putulin, mga matay nanlilisik, may puot kong tumingin. Nilalait ako ng mga tao, pinapaligiran at sinasampal ako. Ipinaubaya na ako ng Diyos sa masasama, pinabayaan sa mga taong walang awa. Sa aking pananahimik, ako'y kanyang ginambala, sinakal, dinurog at pinuntirya ng pana. Tinatamaan ako ng pana sa kabi-kabila, sugat ko'y malubha, ngunit wala pa rin siyang awa. Paulit-ulit niya akong sinusugatan, para siyang mandirigmang galit na galit sa kalaban. Ako'y nakasuot ng damit panluksa, nakaupo sa alikabok, kataway ng hihina. Sa kaiyak ko'y pula na ang aking mukha, mata ko'y wala nang makita pagkat namamaga. Wala naman akong ginagawang masama, panalangin ko sa Diyos ay tapat at walang daya. Huwag mong tabunan, o lupa, ang aking kaapihan, huwag ipagkait sa akin ang hangad kong katarungan. Ang aking testigo ay nasa langit, siyang tatayo't magtatanggol ng aking panig. Mga kaibigan ko ang sa aki humahamak, kaya sa Diyos na lamang ako ay iyak. May magtanggol sana sa akin sa harap ng may kapal, tulad ng pagpanig ng isang tao sa kanyang kaibigan. Pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako'y papunta na sa huli kong hantungan. Job chapter 17. Gulong-gulo ang aking isipan, bilang na ang aking mga araw, hinihintay na ako ng libingan. Pinagmamasdan ko ang sa akin ay lumalait, mga salita nila'y lubhang masasakit. O Diyos, ako'y tapat, kaya sa aki magtiwala, ikaw lang ang makapagpapatunay sa aking mga salita. Isip nila'y sinarhan mo upang di makaunawa laban sa akin, huwag nawa silang magtagumpay. Siyang dahil sa salapi ay nagtataksil sa mga kaibigan, kanyang mga anak ang siyang mawawalan. Ako ngayoy pinag-usapan ng buong bayan, pinupuntahan pa upang maduraan lamang. Halos ako'y mabulag dahil sa kalungkutan, kasing nipis ng anino ang bukong katawan. Mga nagsasabing sila'y tapat sa akin ay nagulat, ang mga walang sala sa akin nanunumbat. Ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala, at lalo pang nahikayat na sila nga ang tama. Subalit silang lahat, humarap man sa akin, wala akong maituturo na may talinong angkin. Tapos na ang mga araw ko, bigo ang aking mga plano, ang aking pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Sabi nila, ang gabi ay araw na rin, malapit na raw ang liwanag, ngunit alam kong ako'y nasa dilim pa rin. Ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay, at sa kadiliman doon ako mahihimlay. Ang hukay ay tatawagin kong ama, at ang mga uod ay ituturing kong mga kapatid at ina. Nasaan niya ang aking pag-asa, sino ang dito ay makakakita? Madadala ko ba ito sa daigdig ng mga patay, sasama ba ito sa alabok na hantungan?